Malapit na siyang pumirma sa kontratang makakasiguro sana sa kinabukasan ng kanyang kumpanya. Hindi niya alam na ang katotohanan ay tahimik na nakatayo sa tabi ng kanyang mesa ngayon. Lumapit ang waitress, mahina ngunit apurahan ang boses, binabalaan siyang binabaluktot ng tagasalin sa kanyang tabi ang bawat mahalagang salita. Kaagad siyang napakunot noo dahil minsan na siyang napahamak dahil sa tiwala at may masakit na katiyakang dala ang tono ng kanyang tinig. Umiti ng may kumpiyansa. Ang tagasalin, hinihikayat siyang pumirma. Agad, sinasabing ang pagkaantala ay makainsulto sa mga kasosyong matyagang naghihintay. Nakaamba ang kanyang kamay sa ibabaw ng papel. Ang mga alaala ng nakaraang pagtataksil ay umangat na parang mga aninong hindi niya kailanman tuluyang natakasan noon. Matatag na sinalubong ng waitress ang kanyang mga mata, isinusugal ang kanyang trabaho upang magsalita. Dahil winasak na ng mga kasinungalingan ang pamilyang minahal niya ng lubos. Hindi malakas ang babala niya, ngunit dala nito ang bigat ng karanasang isinilang sa paulit-ulit na pagkakait sa katotohanan. Tumingin siya sa paligid ng eleganteng restaurant, biglang nakaramdam ng pag-iisa sa kabila ng yaman, tagumpay at mga taong nakaupo sa paligid niya. Muling nagtulak ang mahinahong boses ng tagasalin, ngunit ang pagdududa ay nakapasok na sa pagitan ng pangako at lagda ng tahimik. Ang kasosyo niya sa kabila ng mesa ay nanatiling tahimik. Nagtitiwala sa saling ngayon ay mapanganib ng hindi tiyak sa kanyang puso. Dahan-dahang umatras ang waitress. Kitang-kita ang takot. Gayunman, mas malakas ang kanyang tapang kaysa sa mga posibleng kahihinatnan na maaari niyang harapin. At sa marupok na sandaling iyon, napagtanto niyang ang desisyong ito ay hindi na tungkol sa pera, kundi tungkol sa tiwala, katotohanan at pamilya. Bahagyang dumikit ang kanyang panulat sa papel, ngunit ang pag-aatubili ay sumikip sa kanyang dibdib. Ipinaalala kong paanong minsang winasak ng tiwala ang lahat noon. Maingat niyang hiniling sa tagasalin na ulitin muli ang huling probisyon, naghahanap ng linaw kung saan masyadong makinis ang tunog ng kumpiyansa. Mabilis nagsalita ang tagasalin, ngunit bahagyang umiling ang waitress, tahimik na hinihikayat siyang makinig lampas sa pinakinis na mga salita. Isang alaala ang sumibol, ang kanyang ama na nawala ng lahat matapos lumagda sa mga papel na hindi niya lubos na naunawaan mga taon na ang nakalipas. Masakit. Winasak ng pagkawala na iyon ang kanilang pamilya. Itinuro sa kanya na ang tagumpay na walang pag-iingat ay maaaring tahimik na sumira sa mga henerasyon ng pagsisikap. Muli niyang tiningnan ang waitress, napansin ang takot sa kanyang mga mata, ngunit naroon din ang determinasyong tila masakit na pamilyar sa kanya. Maingat siyang bumulong na ang kontrata ay naglilipat ng kontrol, hindi pakikipagsosyo, at binabalaan siyang basahin ito ng buo. Mismo. Matalim na sumingit ang tagasalin, sinasabing may hindi pagkakaunawaan, ngunit napalitan na ng tensyon ang dating ginhawa sa mesa. Ngayon ay hindi mapakali ang kanyang kasosyo, nakadarama ng mali, ngunit hindi tiyak kung katotohanan o hinala ang gumagabay sa biglang paghinto. Bahagya niyang itinulak palayo ang dokumento. Pinili ang pasensya dahil ang isang maingat na sandali ay maaaring pumigil sa habambuhay na pagsisisi. Magalang na umatras ang waitress, alam na kung minsan ang tapang ay nangangahulugang magsalita ng isang beses at pagkatapos ay ipagkatiwala sa katotohanan ang sariling kaligtasan. At habang kumalat ang katahimikan sa mesa, napagtanto niyang ang
Halaga ng kamangmangan ay maaaring higit pa sa pagkawala ng anumang kasunduan. Maingat niyang hiniling ang kopya sa orihinal na wika, ikinagulat ng lahat na naniniwalang ang yaman ay laging nagmamadali. Nang hindi nagtatanong ngayon. Saglit na. Nag-atubili ang tagasalin bago ibinigay. Ang dokumento, ang kumpiyansa ay unti-unting naglaho sa likod ng kontroladong propesyonal na ngiti. Mabagal niyang sinuri ang mga di pamilyar na salita. Taos puso na pagtantong hindi na siya maaaring umasa ng bulag sa mga tinig sa paligid niya. Nanatili sa malapit ang waitress, kunwaring nagsisilbi sa ibang mesa, ngunit tahimik na umaasang poprotektahan siya ng katotohanan mula sa pagkawala. Tinawagan niya ang kanyang assistant sa speaker, humiling ng independenteng pagsasalin, pinili ang pag-iingat kaysa sa presyon sa unang pagkakataon ngayon. Nanigas ang tindig ng tagasalin, naramdamang nawawala ang kontrol habang tahimik na pinagmamasdan ng kanyang kasosyo ang tagpo ng may lumalaking pag-aalala. Ang mga minuto ay tila mas mahaba kaysa sa mga taon dahil ang mga desisyong humuhubog sa mga pamilya ay madalas dumarating na nakabalag kayo bilang karaniwang kasunduang pangnegosyo. Malinaw na. Kinumpirma ng boses ng kanyang assistant. Ang babala, sinasabing ang kontrata ay nangangailangan ng pagsuko, hindi ng kapwa kooperasyon na naunang ipinangako. Kumalat ang pagkabigla sa kanyang mukha. Hindi lamang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa kung gaano siya kalapit sa pag-uulit ng kasaysayan muli. Mahigpit niyang isinara ang dokumento, naramdaman ang pag-angat ng galit, ngunit pati na rin ang pasasalamat sa estrangherang isinugal ang lahat upang balaan siya. Nagsimulang magpaliwanag ng may kaba ang tagasalin, ngunit hungkag ang mga dahilan laban sa katotohanan ngayon ay matatag na nakatayo sa pagitan nilang lahat. At sa mabigat na katahimikang iyon, naunawaan niyang ang tiwala ay dapat maingat na pinaghihirapan, hindi binibili ng katayuan o kumpiyansang mga salita. Muli niyang tiningnan ang waitress. Nakita hindi ang isang estranghera, kundi isang taong lubos na nakaunawa sa halaga ng katahimikan. Ibinaba niya ang kanyang mga mata ng may paggalang, hindi tiyak kung pasasalamat o galit ang kasunod ng kanyang mapanganib na pakikialam ngayon. Ang kanyang kasosyo ang unang nagsalita. Humihingi ng paumanhin sa presyon. Inaaming bulag silang umasa sa salin nang hindi muna tinitiyak ang katotohanan. Sinubukan ng tagasalin na ipagtanggol ang sarili, sinasabing may kalituhan. Ngunit, ang kanyang mahinahong otoridad ngayon ay may bigat na hinubog ng masakit na karanasan. Magiliw niyang tinanong ang waitress kung bakit niya isinugal ang lahat. Nararamdamang ang babala niya ay nagmula sa mas personal na pinanggalingan. Nag-atubili siya sa katahimik na ibinahagi kung paano nawala sa kanyang ama ang kanilang tindahan matapos lumagda sa mga papel na hindi niya naunawaan mga taon na ang nakalipas. Nahirapan ang kanilang pamilya pagkatapos itinuro sa kanya na ang katotohanan ay dapat sabihin kahit nakakatakot at hindi tiyak ang mga kahihinatnan. Tahimik siyang nakinig. Nakikitang ang kanilang mga kwento ay nagkakatugma sa magkaibang buhay na hinubog ng magkatulad na pagtataksil. Unti-unting nawala ang ingay ng restaurant sa paligid nila, na palitan ng sandaling ang katapatan ay muling nagpatayo ng bagay na hindi kayang ibigay ng pera. Matatag niyang pinaalis ang tagasalin, pinili ang integridad kaysa sa kaginhawahan. Sa kabila ng hindi komportableng mga matang nakamasid, tahimik na sumang-ayon ang kanyang kasosyo na pagtantong ang pamumuno ay nangangahulugang protektahan ang tiwala bago ang anumang kapakipakinabang na oportunidad. At sa sandaling iyon, napalitaning
Pasasalamat ang hinala habang ang katatohanan ay nagdugtong sa dalawang Istrangarong pinag-isa ing sugat at tapang. Taos puso niya siyang pinasalamatan. Matatag ang tinig, alam na ang tapang na. Gaya ing kanya ay hindi mababayraning. Simpleng pasasalamat lamang. Tahimik. Siyang tumango. Ipinaliliwanag na hindi. Siya kumilos para sa gantimpala. Kundi. Upang pigilon ang isa pang pamilya na. Moralan muli ing lahat. May bigatang. Kanyang gasolita. Pinaralahanan siya. Na ang yaman ay hindi kayang magsanggalang. Kanino man mula sa bangga ing binaluwalang. Katatohanan at bulag na pagtitiwala. Iminungkahi ing kanyang kasosyo na agad. Kansalahin ang kasunduan, na pagtantong. Ang kaligtasan kung minsan ay nanggangahulugang. Lumayo sa nakatutiksong alok. Sumangayon. Siya nang walang pagatubali, pinaliang. Proteksyon kisa sa pagmamatas. Dahil. Mas mahalaga ang muling pagbuo ing tiwala. Kisa sa pagpapanatili ing enyo noyon. Lumingan ang waitress upang umalis. Iniisip na tapos na ang kanyang papel. Ngunit may kung anong ekspresyon sa kanyang muka ang naganya sa kanyang manatili sandali. Magalang niyang. Hinaling ang kanyang pangalan, Nais. Malala ang taong nagprotekta sa kanyang. Kinabukasan nang hindi siya kalala. Mahina siyang sumagot, inalantad ang. Buhay na hinabog ing sakripisyo, nagtatrabaho. Ing mahabang oras upang suportahan ang. Kanyang nagahirap na pamilya ng mag-isa. Nakita niya ang pagod sa kanyang mata. Ngunit pati na rin ang lakas na. Hinabog ing responsibilidad na tinanggap. Bago pa man mapansin ang kanyang halaga. Tahimik na nagmasid ang kanyang kasosyo. Nonawang ang sandaling ito ay may. Kahulugang lampa sa negosyo, lampa sa. Nga kontrata, lampa sa tubo. Ipinangako niya ang oportunidad kung. Nais niya, hindi bilang kawangawa, kundi. Bilang pagalang sa katapatang negligtas. Ing higit pa sa paranoyon. At habang siya. Ay nagatubali sa pagitan ing takatat. Pag-asa, nagsimulang magbukas ang landas. Patungo sa pagtubos para sa kanilang. Dalawang sugatang kwento. Natatakot siya. Samgar mailing pangako dahil itinuroing. Kaligtasan na ang pag-asa ay minsang. Nagtatago ing pagkadismia sa likading. Magagalang na salita at injatay. Malino. Niyang naramdaman ang kanyang pagatubali. Tiniyak na pagalang ang gagabay sa bawat. Alok, hindi awa o pansamantalang. Pasasalamat noyon. Hayagang sinaportahan. Ing kanyang kasosyo ang desisyon, naniniwalang. Ang integridad ay mas nakpapalakas sa. Negosyo kisa sa anyamang mapanganib na. Kasunduan. Ipinaliwanag niyang ang sakit. Ing kanyang ina ay nanggangailanganing. Patula na panggangalaga, at bawat. Shift na kanyang pinagtatrabahuan na. May dalang marapok na kinabukasan nila. Maingat siyang nakinig, kinikalala ang. Responsibilidad sa kanyang tinig na. Sumasalamin samgar paisning minsan din. Niyang dinala para sa sariling pamilya. Inalok niya ang pagsasanay sa lubing. Kanyang kumpanya, isang posisyong. Pinagirapan sa pamamagitan ng tiwala. Hindi kawangawa, upang manatiling buo. Ang kanyang dignidad. Antay-anting napuno ing luha ang kanyang. Ngamata, hindi dahil sa kahinan, kundi. Dahil sa ginhawang hindi niya pinayagang. Maramdaman nun. Tahimik na nanudang. Nga empleyado ing restoran, saksi kung. Panong ang tapang na minsang binigkazay. Maring magbago ing nga tadhana lampasa. Inasahan. Napagtanto niyang ang pagtubos. Kung minsan ay dumarating na nakabalat kayo. Bilang pagkagambala. Pinipilitang. Katatohanan samgar sandaling itinayo sa. Mapanganib na ilusyon. Maingat niyang. Tinanggap ang alok,
Nangangakong magpupunyaji. Dahil lang oportunidad ay higit pa sa tagumpay. Ito ay segrid para samgar. Minamahal naya. Magalang na nakipagkame. Ang kanyang kasosyo, tinatanggapang. Kanyang kinabukasang hinabog in katapatan. Sa halip na tahimik na pagtitias lamang. At sa tahimik na kasunduang iyon, dalawang. Pamilya ang nakatakpoing pag-asa. Pinatutunayang ang katotohanan. Ipinagtanggol ng may tapang ay. Maring magbago ing pagkawala tungo sa. Pangmatagalang pagtubos. Kumalat ng tahimik ang balitering. Nakanslang kontrata, ngunit sa loob niya. Ang ginhawa ang pumalit sa presyong matagal. Niyang pinasan. Muli niyang binisita ang. Kanyang pinagtatrabahuan. Hindi bilang. Kostuma, kundi upang tiyaking ang bagong. Oportunidad niya ay magsisimula sa. Pagalang at katatagan. Magalang siyang. Sinalubong ing kanyang ina, marapok ang. Tainig, nagpapasalamat sa pagkalalang may. Dignidad siya kung saan ang iba ay serbisyo. At katahimikan lamang ang nakikita. Tiniyak niyang ang tagumpay ay pinagsasaluhan. Dahil ang kanyang tapang ang nagprotekta. Hindi lamang sa negosyo kundi samgar. Halagang muntik na niyang talikuran. Maingat na inaos in kanyang kasosyo ang. Kanyang pagsasanay. Ginabayan siya hakbang. Sa hakbang, tinitayak na ang kumpiyansa. Ang papalit sa takat samgar bagong gawan. Walang pagod siyang nagtrabaho, determinadong. Patanayan na ang tiwalang ay binigay sa. Kanya ay hindi kailanman majijing pagsasaysay. Para kanino man. Tahimik niyang. Pinagmamasdan ang kanyang pagunlad. Nakikitang ang lakas na hinaboging hirap. Ay najijing pamimunong natural na. Ijinagalang ing iba sa paglipas ing panahon. Kumalat ang kanyang kwento sa buong. Kumpanya, nagpapalala samgar empleyado. Ang integridad ay madalas nagsisimula. Kung saan bihirang makarating ang. Pagkalala. Nakipagkasundo siya samgar. Ala-ala ing kanyang ama, napagtantong ang. Pagprotekta sa katotohanan ay pagalang. Samgar aral na minsan niyang binaluala. Pachalo niyang sinaportahan ang kanyang. Pamilya, nagdala ing katatagan kung saan. Ang kawalang katiyakan ang dating. Nagahari sa bawat mahirap na desisyon. Madalas magtagpo ang kanilang mga landas. Hindi na bilang mga estranghero kundi bilang mga kakamping pinag-isa ng isang. Sandali ng kinakailangang tapang. At sa pinagsaluhang paglalakbay na iyon ang pagsisisi ay lumambot tungo sa layunin. Pinatutunayang ang pagtubos ay lumalago. Kapag ang katotohanan ay sa wakas. Ipinagtanggol. Pagkalipas ng mga buwan patuloy na. Umunlad ang kumpanya, itinayo sa mga desisyong ginabayan ng integridad sa halip na padalos-dalos na ambisyon. Nakatayo siyang may kumpiyansa sa bago. Niyang tungkulin, sinusuportahan ang kanyang pamilya ng may dignidad na hindi na kailanman mababawasan ng hirap. Unti-unting bumuti ang kalusugan ng kanyang ina, napalitan ng pag-asa ang takot sa tahanang minsang nabalot ng kawalang katiyakan at tahimik na pag-aalala. Magalang niyang binisita ang kanilang bahay, tinanggap hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang taong pinarangalan ang katotohanan noong ito ang pinakamahalaga. Tahimik silang nagsalo ng pagkain. Nagmuni-muni kung paanong ang isang babala ay nagprotekta sa kanilang mga kinabukasan magpakailanman. Hayagang nagsalita ang kanyang kasosyo tungkol sa mga aral na natutunan, nangakong ang bawat kasunduan ay unahin ang linaw bago ang tubo mula sa araw na iyon. Taos puso. Siyang nagpasalamat, ngunit pinaalalahanan. Silang ang tapang ay pag-aari ng sinumang pipili sa katapatan sa kabila ng personal napanganib. Humingi siya ng paumanhin sa muntik na pag-uulit ng pagkakamali ng kanyang ama, inaaming ang yaman ay walang kahulugan kung walang pananagutan sa iba.
Nagpatupad ang kumpanya ng mga bagong patakaran para sa katarungan, tinitiyak na walang tinig ang babaliwalain dahil sa katayuan o posisyon. Muli ang kanyang paglalakbay ay nagbigay inspirasyon sa marami, pinatutunayang ang lakas ay lumalago kapag ang dignidad ay ipinagtatanggol araw-araw ng may tiyaga at paninindigan. Nanatiling magkaugnay ang kanilang mga pamilya, pinagbigkis hindi ng negosyo kundi ng paggalang na isinilang mula sa katotohanan at ikalawang pagkakataon at pinatunayan ng kanilang kwento na ang pagtubos ay nagsisimula kapag ang isang matapang na tinig ay humihinto sa kasinungalingan at pinoprotektahan ang mga kinabukasan sa pamamagitan ng tapat na tapang. Lahat